Ang tunog ng mop na humahagod sa makintab na sahig ang tanging musika sa mundo ni Lucia. Swish, swash. Sa bawat pag-usad at pag-urong, nakikita niya ang papalabong refleksyon ng mga nagkikislapang chandelier sa itaas. Ang bawat ilaw nito ay parang isang bituin na nangungutya sa kanyang madilim na kalagayan. Nasa gitna siya ng isang panaginip, isang magandang panaginip na pinaghirapan niya, inipon, at binuo para sa kanila. Pero ngayon, isa na itong bangungot. At ang pinakamasakit pa, gising na gising siya. Dinig na dinig niya ang malambing na boses ng pari mula sa entablado sa unahan. Marco, tinatanggap mo ba si Katrina bilang iyong kabiyak na mamahalin at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang sa kamatayan? Napapikit si Lucia. Ang mga salitang yon, dapat ay para sa kanya ang mga salitang yon. Opo, Father, tinatanggap ko. Ang boses ni Marco, ang boses na dati ay kumakanta para sa kanya, na bumubulong ng mga pangarap sa kanyang tainga tuwing gabi. Ngayon, ang boses na yon ay parang punyal na buong lakas na itinarak sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Napayuko siya. Nagkunwaring may tiniting ng dumi sa sahig para itago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sa hirap at ginhawa, biglang nagbalik sa kanyang isipan ang amoy ng kape sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho hanggang madaling araw. Ang bigat ng mga basang damit sa laundry shop na pinapasukan niya tuwing Sabado. Ang kalyo sa kanyang mga daliri mula sa pagtanggap ng mga tahiin para lang madagdagan ang kanilang ipon. Lahat ng yon ay para sa ginhawa ni Marco, para makapagtapos siya ng pag-aaral, para makapagsimula siya ng maliit na negosyo, para sa kinabukasan na sabay nilang binuo. Pero nasaan ang ginhawa niya ngayon? Narito, sa anyo ng isang maruming uniforme ng janitor, hawak ang isang mabigat na mop, pinupunasan ang sahig ng kasal ng lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Ito raw ang kabayaran sa isang malaking utang na hindi niya maalalang ginawa. Isang utang na ipinataw sa kanya ng ina ni Marco, si Doña Esmeralda. At ikaw naman, Katrina, hindi na pinakinggan ni Lucia ang kasunod. Tumingin siya sa entablado. Nakita niya ang napakagandang wedding gown ni Katrina na kumikinang sa bawat galaw nito. Nakita niya ang ngiti sa mga labi ni Marco, isang ngiti na pamilyar sa kanya, pero ngayon ay may halong pagkailang. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang saglit. Isang kisap mata lang iyon, pero para kay Lucia, tumakbo ang 1,000 alaala. Nakita niya sa mga mata ni Marco ang gulat, ang pag-iwas, at ang isang malamig na kislap na hindi niya pa nakita kailanman. Mabilis na umiwas ng tingin si Marco, na para bang si Lucia ay isang multo mula sa nakaraan na ayaw na niyang makita. Sa sandaling iyon, gumuho ang huling piraso ng pag-asa sa puso ni Lucia. Tapos na. Totoo na ito. Matapos ang seremonya, nagsimula na ang salo-salo. Nagpatuloy si Lucia sa kanyang trabaho, tahimik na gumagalaw sa gilid ng mga nagkakasiyahang bisita na para bang isa siyang aninong hindi nakikita. Bawat tunog ng tawanan, bawat kislap ng mga alahas ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Hoy ikaw! Isang matinis na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Nilingon niya ito. Si Doña Esmeralda, ang ina ni Marco, nakatayo sa kanyang harapan, suot ang isang mamahaling bestida at nakataas ang isang kilay. Bakit ang bagal mong kumilos? Tingnan mo, may natapong wine dito. Linisin mo yan, sabi nito, sabay turo sa isang mantsa ng pulang alak sa puting sahig. Opo, ma'am, mahinang sagot ni Lucia. Kinuha ang kanyang basahan. Pero bago pa man siya makayuko, sinadya ni Doña Esmeralda na itabig ang sarili nitong kopita. Ang natitirang alak ay sumaboy sa sahig malapit sa paanan ni Lucia. Ayan, ang clumsy mo talaga. Dagdagan pa ang trabaho ko. Linisin mo yan ngayon din. Sigaw nito.
Sapat na para makuha ang atensyon ng ilang bisita sa malapit. Naramdaman ni Lucia ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay parang apoy na unti-unting tumutupok sa kanya. "Pasensya na po," sabi niya, kahit alam niyang hindi niya iyon kasalanan. "Anong pasensya? Bilisan mo at siguraduhin mong malinis na malinis yan, kundi wala kang sweldo." Yumuko si Lucia at sinimulang punasan ang natapong alak. Ang amoy nito ay parang amoy ng dugo sa kanyang pangamoy, dugo ng kanyang nasirang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ginagawa ito. Nang matapos siya, dahan-dahan siyang tumayo, iniiwasan ang mapanuring tingin ng mga tao. Gusto na lang niyang maglaho, gusto na lang niyang lamunin siya ng lupa. Akala niya ay tapos na ang pagpapahirap sa kanya. Ngunit humakbang papalapit si Doña Esmeralda. May kinuha ito mula sa kanyang kumikinang na pitaka. Isang lukot na kimpal ng mga pera. Sa harap ng lahat, walang pakundangang inihagis ni Doña Esmeralda ang pera sa mukha ni Lucia. Ang ilang barya ay tumalsik at gumulong sa sahig. "Yan ang bayad sa'yo, basura," malamig na sabi ng matanda. Ang bawat salita ay puno ng lason. "Sapat na siguro yan para sa isang katulad mo." Parang bombang sumabog sa pandinig ni Lucia ang mga salitang yon. Naramdaman niya ang paghinto ng mundo, ang mga tingin ng mga tao, ang kanilang mga bulungan. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Isa-isang pumatak ang mga ito mula sa kanyang mga mata, humahalo sa dumi at alak sa sahig. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang napaluhod, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan. Sa harap ng kasal ng kanyang dating minamahal, sa harap ng daan-daang estranghero, naroon siya. Pinupulot ang bawat baryang ibinato sa kanya, na para bang pinupulot niya ang mga basag na piraso ng kanyang nawasak na pagkatao. Hindi alam ni Lucia kung gaano siya katagal na nakaluhod doon sa sahig. Ang tanging alam niya ay ang lamig ng marmol na gumagapang sa kanyang balat at ang pait ng bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nang sa wakas ay maubos ang lakas niya at nang unti-unti nang humupa ang mga bulungan ng mga bisita, pinilit niyang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga binti. Binitbit niya ang kanyang balde at mop at walang lingon likod na naglakad palayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang gusto lang niya ay makahanap ng isang sulok na madilim. Isang lugar kung saan walang makakakita sa kanya, kung saan malaya siyang umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Nakita niya ang isang pinto na may karatulang storage room. Walang pag-aalinlangan. Pinihit niya ang doorknob at pumasok sa loob. Isinasara ito ng marahan sa kanyang likuran. Doon, sa gitna ng amoy ng panlinis at alikabok, sa tabi ng mga nakatambak na kahon at lumang kasangkapan, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon humagulgol ng walang tunog. Ang bawat hikbi ay isang alon ng sakit, ng pagsisisi, ng panghihinayang. Bakit, Marco? Bakit? Ito na ba talaga ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko? Ang maging basahan sa pinakamahalagang araw mo? Gusto niyang isigaw ang mga tanong na yon, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Pagod na siya, ubos na siya. Bigla, isang marahan ngunit matatag na tunog ang bumasag sa katahimikan. Click! Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang guhit ng liwanag ang pumasok sa madilim na silid, direktang tumama sa kanyang kinauupuan. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha, nag-aalalang baka may nakakita sa kanyang kalagayan. Isang anino ng isang babae ang tumayo sa may pintuan. Sa una, ang nakita lang ni Lucia ay ang eleganteng sapatos nito na kumikinang kahit sa kaunting liwanag. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang paningin. Isang babaeng may edad na, nakasuot ng isang simpleng ngunit mamahaling damit ang nakatingin sa kanya. Ang tindig nito ay puno ng awtoridad at ang mga mata nito, kahit nakalmado,
ay tila nakikita ang pinakatatago niyang kaluluwa. Hija, sabi ng babae. Ang boses nito ay mahinahon ngunit may bigat. Hindi nakasagot si Lucia. Yumuko lang siya. Lalong niyakap ang kanyang mga tuhod. Nais na maging singgiliit ng isang langgam para hindi mapansin. Humakbang ang babae papasok at isinara ang pinto. May dalawang lalaking nakasuit na anino sa labas bago ito tuluyang sumara. Mga bodyguard. Lumuhod ang babae sa harap ni Lucia. Inilabas nito mula sa kanyang maliit na bag ang isang puting panyo na may burda sa gilid. Malinis, mabango, kabaligtaran ng maruming basahan na nahawak niya kanina. Inabot nito ang panyo kay Lucia. Gamitin mo to. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Lucia. Ang lambot ng tela ay isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Nakita ko ang lahat ng nangyari kanina sa labas. Pagpapatuloy ng babae. Ang ginawa sa'yo ng ina ni Marco. Napatigil sa pagpunas ng luha si Lucia at napatingin sa babae. Bakit siya nandito? Anong kailangan niya sa isang hamak na janitor na tulad niya? Sino po kayo? Halos pabulong na tanong ni Lucia. Ngumiti ng bahagya ang babae. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako si Isabela. At nandito ako dahil may utang na loob ako sa'yo. O mas tamang sabihin, sa iyong ina. Kumunot ang noo ni Lucia. Sa nanay ko po? Patay na po ang nanay ko. Alam ko. Malungkot na sagot ni Isabela. May kinuha siyang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka at ipinakita ito kay Lucia. Kahit nakupas na ang kulay, malinaw pa rin ang mga mukha sa litrato. Isang mas batang bersyon ni Isabela at sa tabi nito, isang babaeng nakangiti na nakasuot ng uniforme ng nurse. Ang puso ni Lucia ay biglang kumabog ng napakabilis. Si nanay, nanginginig na sabi niya. Iyon ang kanyang ina, si Althea. Iniligtas ng nanay mo ang buhay ko maraming taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na matagal nang nakatago. Hinanap ko siya pagkatapos para sana magpasalamat at magbigay ng tulong. Pero huli na ang lahat. Pumanaw na raw siya. At hindi ko na nalaman na may iniwan pala siyang isang anak. Pinagmasdan ni Isabela si Lucia mula ulo hanggang paa. Hanggang ngayon, nakita kita at sa unang tingin pa lang, alam kong ikaw ang anak ni Althea. Hawig na hawig mo siya. Bumalik ang mga luha sa mata ni Lucia, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa alaala ng kanyang ina. Gusto kong bayaran ang utang na loob ko sa iyong ina. Sa pamamagitan mo, sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig kay Lucia. Pagkalito, iyon ang tanging naramdaman ni Lucia. Ang lahat ay parang isang panaginip. Ang kahihiyan, ang sakit, at ngayon, ang pag-asang ito na biglang sumulpot mula sa kung saan. Pero, paano po? Isa lang po akong. Tiningnan ni Lucia ang kanyang sarili, ang maruming uniforme, ang magaspang na mga kamay. Wala po ako. Tumayo si Doña Isabela sa kanyang buong taas. Muling naging ang makapangyarihang babae na pumasok sa silid. Tumingin siya kay Lucia na nakaupo pa rin sa sahig at ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat ng isang kautusan. Hindi ka wala, Lucia. Ikaw ang anak ng babaeng nagligtas sa akin. Iniabot ni Doña Isabela ang kanyang kamay. Isang kamay na makinis at maalaga. Isang kamay na hindi pa nakaranas ng hirap na dinanas niya. Sumama ka sa akin, Lucia. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan para bawiin ang lahat ng kinuha nila mula sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang aking tagapagmana. Nakatitig lang si Lucia sa nakalahad na kamay. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit. Tagapagmana, bawiin ang lahat. Ang mundo niya ay gumuho kanina lang. At ngayon, may isang estranghero
na nag-aalok na buuin itong muli. Hindi. Nag-aalok na bigyan siya ng isang bagong mundo. Nakatulala siya, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Ang kamay ni Doña Isabela ay nanatiling nakalahad sa hangin, naghihintay. Nakatitig si Lucia sa nakalahad na kamay ni Doña Isabela. Ang kamay na yon ay hindi lang basta isang kamay. Ito ay isang tulay. Isang tulay mula sa impyernong kanyang kinasadlakan patungo sa isang lugar na hindi niya pa nararating. Isang lugar na puno ng mga posibilidad. May takot sa kanyang dibdib. Paano kung isa lang itong malaking panloloko? Paano kung mas masahol pa ang kapalarang naghihintay sa kanya? Ngunit nang muli niyang maalala ang itsura ng pagkasuklam sa mukha ni Doña Esmeralda, ang malamig na tingin ni Marco, at ang bigat ng bawat baryang pinulot niya mula sa sahig, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Wala na. Kinuha na nila ang lahat. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig at maruming kamay at ipinatong ito sa malinis at mainit na palad ni Doña Isabela. Sa pagdikit ng kanilang mga balat, isang kuryente ng determinasyon ang dumaloy sa buong katawan ni Lucia. Ito na ang simula. Isang maliit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Isabela. Magaling na desisyon. Tinulungan siya nitong tumayo. Sa pagtayo niya, pakiramdam ni Lucia ay hindi lang siya basta bumangon mula sa pagkakalugmok sa sahig, kundi bumangon siya mula sa abo ng kanyang dating buhay. Iwanan mo na yan dito, sabi ni Isabela, tumutukoy sa balde at mop na nasa sahig. Tumango si Lucia. Iniwan niya ang mga gamit na yon at kasama nito, iniwan na rin niya ang pagkatao ng isang Lucia na nagpapakaalipin at nagpapaapi. Lumabas sila ng storage room at dumaan sa isang service exit sa likod ng hotel. Walang nakapansin sa kanila. Ang lahat ay abala sa pagdiriwang ng kasal na dapat ay para sa kanya. Ngunit wala na siyang naramdamang kirot. Sa halip, isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang puso. Isang lamig na may kasamang determinasyon. Isang itim at makintab na sasakyan ang naghihintay sa kanila. Binuksan ng isa sa mga bodyguard ang pinto at pumasok sila sa loob. Ang lambot ng upuan ay parang ulap. Isang bagay na hindi pa niya naranasan. Tahimik lang siya sa buong biyahe, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na mabilis na dumadaan sa bintana. Ang lahat ay parang isang pelikula. Hindi niya tiyak kung totoo ba ito o isa lamang panaginip na dulot ng sobrang pagod at sakit. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Bumukas ito ng kusa na para bang may sariling buhay. Pumasok sila sa isang mahabang driveway na napapaligiran ng mga puno at hardin na perpekto ang pagkakaayos. At sa dulo nito, nakatayo ang isang bahay, hindi isang mansyon, na mas malaki at mas enggrande pa sa hotel na pinanggalingan nila. Nandito na tayo, mahinahong sabi ni Doña Isabela. Pagbaba ni Lucia ng sasakyan, sinalubong siya ng liwanag at karangyaan. Isang malawak na hagdanan ang bumungad sa kanya sa loob, at sa itaas nito ay nakasabit ang isang chandelier na mas malaki pa sa kanyang dating inuupahang kwarto. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab. Kaya niyang makita ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng marumi, pagod, at halatang hindi nababagay sa lugar na yon. Isang may edad na babae na nakasuot ng malinis na uniforme ang sumalubong sa kanila. Welcome home, Ma'am Isabela. Loida, ihanda mo ang guest room. Bigyan mo siya ng damit at lahat ng kakailanganin niya. Utos ni Isabela. Siya si Lucia. Mula ngayon, dito na siya titira. Yumuko ng bahagya si Manang Loida kay Lucia. Welcome po, Ma'am Lucia. Ang salitang ma'am ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang tunog na bago at nakakapanibago. Sinundan niya si Manang Loida paakyat sa engranding hagdanan. Bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot siyang madumihan ang mamahaling carpet.
Ang kwartong ibinigay sa kanya ay mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan nila ni Marco noon. May sarili itong banyo na may bathtub at isang walk-in closet na puno ng mga damit na hindi pa nasusuot. "Ihahanda ko lang po ang inyong paliguan, ma'am," sabi ni Manang Loida. Naiwan si Lucia na mag-isa. Lumapit siya sa isang malaking bintana na may tanawin ng hardin. Mula dito, kitang-kita ang mga bituin sa kalangitan. Bigla niyang naramdaman ang sobrang pagod. Ang bigat ng mga nangyari sa buong araw ay biglang bumagsak sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagbabago para kay Lucia. Ang unang ginawa ni Isabela ay turuan siya. Hindi sa eskwelahan, kundi sa loob mismo ng mansyon na nagsilbing bago niyang mundo. May mga araw na ginugugol nila sa silid-aklatan, kung saan tinuruan siya ni Isabela tungkol sa stock market, sa pagpapatakbo ng negosyo at sa sining ng negosasyon. Sa una, lahat ay parang ibang lengguwahe sa kanya, pero unti-unti, nagsimula siyang matuto. Ang utak niya, na dati puno ng pag-aalala sa pambayad ng renta at pagkain, ay napuno ngayon ng mga numero, estratehiya at ambisyon. May mga araw naman na sinusukat siya ng mga sikat na designer. Ipinakita sa kanya kung paano maglakad ng may kumpiyansa habang suot ang mataas na takong, kung paano humawak ng kopitan ng alak, at kung paano ngumiti sa paraang nagpapakita ng kapangyarihan at hindi kahinaan. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pag-aaral, nag-usap sila ni Isabela sa balkonahe, tanawang kumikinang na syudad sa ibaba. "Bakit niyo po ginagawa ang lahat ng ito para sa akin?" tanong ni Lucia. Ang boses ay puno pa rin ng kaunting pag-aalinlangan. "Dahil nakikita ko sa iyo ang nakita ko sa iyong ina, isang pusong matatag," sagot ni Isabela, hindi nakatingin sa kanya kundi sa malayo. "At dahil gusto kong matutunan mo ang isang leksyon na natutunan ko sa masakit na paraan." "Ano po iyon?" "Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa dami ng pera mo," sabi ni Isabela. Lumingon ito at tinitigan siya ng diretso sa mata. "Nakikita ito sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Pinakita sa akin ng mundo na kung hindi mo rerespetuhin ang sarili mo, walang sino man ang rerespeto sa'yo. Inabuso ka nila, Lucia, dahil hinayaan mong abusuhin ka nila." Ang mga salitang yon ay tumago sa puso ni Lucia. Masakit pero totoo. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isang gabi kung saan hinarap ni Lucia ang kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mukha ay may magaang kolorete na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Ang babae sa salamin ay makapangyarihan at elegante. Isang estranghera, isang taong hindi niya kilala. Ngunit nang titigan niya ang mga mata nito, nakita pa rin niya ang bakas ng sakit, ang anino ng dalagang nakaluhod, at pinupulot ang bawat barya ng kanyang kahihiyan. Naramdaman niya ang presensya ni Isabela sa kanyang likuran, nakatingin din sa kanyang refleksyon. Hindi ito nagsalita tungkol sa kanyang itsura. Sa halip, may iniabot itong isang manipis na folder. "Handa ka na," sabi ni Isabela. Kinuha ni Lucia ang folder at binuksan ito. Sa loob, may mga litrato at dokumento. Ang pangalan ng isang korporasyon ang nakasulat sa itaas. "Ang unang target natin," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng layunin. "Ang kumpanya ng pamilya ng asawa ni Marco." Hawak ni Marco ang isang kopita ng champagne. Ang malamig na bubog nito ay kaaya-aya sa kanyang palad. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso ang kanyang magandang asawa, si Katrina, na abala sa pakikipagtawanan sa isang kilalang senador. Para kay Marco, ito ang buhay. Ang malambot na ilaw mula sa mga chandelier, ang mahinang tugtog ng isang string quartet sa sulok, ang halimuyak ng mamahaling pabango na humahalo sa hangin. Lahat ng ito ay patunay na narating na niya ang tuktok. Wala na ang amoy ng piniritong isda
mula sa kanilang masikip na apartment noon. Wala na ang pag-aalala kung saan kukunin ang susunod na pambayad ng upa. Lahat ay napalitan ng karangyaan at utang niya ang lahat ng ito sa kanyang sariling talino at sa tamang desisyon na ginawa niya. Marco, darling, bulong ni Katrina sa kanya. Ngumiti ka naman. Kanina ka patahimik. Iniisip ko lang ang bagong proyekto, my love. Pagsisinungaling niya, sabay halik sa pisngi nito. Excited lang ako. Ang totoo, paminsan-minsan, sumasagi pa rin sa isip niya si Lucia. Ang itsura nito nung araw ng kasal, ang mga luha, ang kahihiyan. May kaunting kirot pa rin siyang nararamdaman, isang munting tinik ng konsensya, pero mabilis niya itong winawaksi. Ginawa ko ang dapat gawin, sabi niya sa sarili. Para rin naman ito sa kinabukasan ko, hindi niya iyon maiintindihan. Sa kabilang banda ng silid, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, na masayang nakikipag-usap sa mga kapwa niya sosyal na ginang. Ipinagmamalaki ang mga bago nitong alahas. Sa wakas, nakuha na rin ni Mama ang buhay na palagi niyang pinapangarap. Kontento na si Marco. Perpekto na ang lahat. Bigla, ang mahinang bulungan sa bulwagan ay unti-unting humina hanggang sa halos maging isang ganap na katahimikan. Lahat ng mga mata ay napako sa malaking pinto sa pasukan. Kumunot ang noo ni Marco. Anong meron? Pumasok ang isang babae na kilala ng lahat. Si Doña Isabela ang misteryosa at makapangyarihang bilyonarya na bihirang magpakita sa mga ganitong okasyon. Ang presensya pa lang nito ay sapat na para mapatigil ang lahat. Ngunit hindi lang si Doña Isabela ang dahilan ng katahimikan. May kasama itong isang dalaga. Isang dalagang nakasuot ng isang simpleng itim na bestida na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang buhok nito ay nakapusod ng elegante, pinalabas ang haba ng kanyang leeg at ang kinis ng kanyang balat. Ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Napanganga si Marco. May kung anong pamilyar sa babaeng yon. Sa korte ng kanyang mukha. Sa paraan ng pagngiti nito, isang nangiting hindi abot sa mga mata. Isang nangiting may tinatagong lihim. Sino yan? Tanong ni Katrina. Halata ang paghanga sa boses. Ang ganda niya. Hindi nakasagot si Marco. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Hindi maaari. Habang papalapit sila, lalong luminaw ang mukha ng babae. Ang mga matang yon. Ang mga matang minsan, nang tumingin sa kanya, nang may dalisay na pagmamahal, ang mga matang umiyak dahil sa kanya. Si Lucia. Nabitawan ni Marco ang kanyang kopita. Nagkalat ang champagne at mga bubog sa sahig, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Lucia, na ngayon ay nakatayo na sa gitna ng bulwagan, sa tabi ni Doña Isabela, na para bang doon siya laging nabibilang. Ang lahat ng tao ay naghihintay. Ano ang koneksyon ng isang simpleng dalaga sa isang makapangyarihang tulad ni Doña Isabela? Itinaas ni Doña Isabela ang kanyang kamay at muling nakuha ang atensyon ng lahat. Ngumiti ito. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi nito. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nais ko lang sanang samantalahin ang pagkakataong ito para ipakilala sa inyo ang isang napaka-espesyal na tao sa akin. Ipinatong ni Isabela ang kanyang kamay sa balikat ni Lucia. Ang aking unikahiha at tagapagmana, si Lucia. Ang mga salita ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Marco. Tagapagmana? Anak? Ang mga bulungan ay nagsimula na. Mas malakas kaysa kanina. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay hindi maipinta. Isang halo ng gulat at matinding galit. Sa gitna ng lahat ng ingay, naglakad sina Doña Isabela at Lucia. Binabati ang ilang mahahalagang bisita.
at ang kanilang direksyon ay patungo sa kinaroroonan ni na Marco. Bawat hakbang ni Lucia palapit ay parang isang mabagal na pagtortura kay Marco. Ang dating Lucia na kilala niya, ang simple, ang mahiyain, ang laging nakayuko ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang reyna. Nang sa wakas ay huminto sila sa kanilang harapan, unang nagsalita si Katrina. "Good evening, Doña Isabela. At sa'yo, Lucia. It's a pleasure to meet you." Tumangulang si Isabela. Si Lucia naman ay ngumiti lang ng malamig kay Katrina bago ibinaling ang kanyang tingin kay Marco. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata tulad noong araw ng kasal. Pero ngayon, walang bahid ng sakit o pakiusap sa mga mata ni Lucia. Ang nandoon lang ay isang blangkong pader, isang malamig na distansya na parang nagsasabing isa na lang siyang estranghero. Hindi niya kinaya ang titig nito. Siya ang unang umiwas at pagkatapos, tulad ng isang hangin, nilagpasan lang siya ni Lucia na para bang isa lang siyang kasangkapan sa silid na hindi mahalaga. Hindi makapaniwala si Marco. Pagkatapos ng lahat, ganoon lang, ni walang salita. Ngunit ang kanyang ina ay hindi katulad niya. Hindi ito papayag na apihin ng ganoon. Mabilis na humakbang si Doña Esmeralda, hinaharangan ang daan ni Lucia. "Sandali," sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Anong klaseng palabas ito? Saan mo nakuha ang lahat ng yan? Sinong niloko mo para makuha?" Hindi na natapos ni Doña Esmeralda ang kanyang sasabihin. Dahil sa isang mabilis na galaw, lumapit si Lucia sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang nangiti sa labi ni Lucia ay nawala. Napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Inilapit ni Lucia ang kanyang bibig sa tainga ni Doña Esmeralda at bumulong. Isang bulong na mahina, ngunit sapat na para marinig ni Marco. "The game is just beginning, Doña Esmeralda." Pagkatapos noon, tumalikod si Lucia at nagpatuloy sa paglakad na parang walang nangyari. Iniwan si Doña Esmeralda na nakatayo roon, naninigas, namumutla, at sa unang pagkakataon, nagpapakita ng takot. Ang gabing iyon ay isang bangungot na ayaw matapos para kay Marco at sa kanyang pamilya. Para naman kay Lucia, ito ay isang perpektong pambungad. Kinabukasan, sa loob ng isang minimalist at modernong opisina, sa gusali ni Doña Isabela, nakaupo si Lucia sa harap ng isang malaking mesa. Ang tanawin sa labas ng salaming pader ay ang buong syudad, pero ang kanyang atensyon ay nasa lalaking nakaupo sa kanyang harapan. Si Mr. Reyes, isang private investigator na nasa mid-40s, may matalas na mga mata at hitsurang hindi mo mapagkakatiwalaan sa unang tingin, pero pinakamagaling sa kanyang larangan. "Ito na ang mga dokumentong hinihingi mo, Ma'am Lucia," sabi ni Mr. Reyes. Inilapag ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Tumango si Lucia at binuksan ito. Sa loob, may mga kopya ng bank statements, mga titulo ng lupa, at mga business registration. Ang lahat ng ito ay nakapangalan kay Marco at sa ina nito. Sa loob ng isang buwan, ito ang naging lihim na proyekto ni Lucia. Bago pa man ang gabi ng party, sinimulan na niyang halongkatin ang nakaraan. Gusto niyang malaman ang lahat, lalo na ang tungkol sa sinasabing utang na naging dahilan ng kanyang pagiging alila. Ayon sa aming investigasyon, paliwanag ni Mr. Reyes, walang record ng anumang malaking pautang na ginawa ninyo o ng inyong pamilya kay Doña Esmeralda o kay Ginoong Marco. Walang kasulatan, walang testigo. Kinagat ni Lucia ang kanyang labi. Alam na niya iyon sa simula pa lang, pero iba pa rin kapag may ebidensya ka ng hawak. Pero hindi lang yan, dagdag ng investigador. Tiningnan namin ang daloy ng pera sa bank account ni Ginoong Marco sa loob ng huling 3 taon. Itinuro ni Mr. Reyes ang isang particular na bank statement. May mga naka-highlight na numero. Ito ang mga petsa kung kailan ka nagdedeposito sa account niya. Maliit na halaga.
pero regular. Ito yung mga panahong sinasabi mong nag-iipon ka para sa kasal ninyo. Tumango si Lucia. Naalala niya ang bawat sentimong pinaghirapan niya para doon. At ito naman, sabi ni Mr. Reyes, sabay turo sa kabilang column. Ang mga withdrawal, malalaking halaga. At ang lahat ng ito ay inilipat sa iisang account, isang investment account para sa kumpanya ng mga Alcaraz, ang pamilya ni Katrina. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa puso ni Lucia. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang mga usapan nila ni Marco noon. Love, kailangan ko ng pera. May problema sa negosyo, kailangan kong magbayad ng utang sa supplier. Lucia, pasensya na. Hindi muna tayo makakapag-date. Kailangan kong mag-overtime para mabawi ang lugi. Huwag kang mag-alala, love. Konting tiis na lang. Para rin naman ito sa future natin. Lahat kasinungalingan. Hindi pala pambayad utang ang pera. Ginamit niya ang bawat sentimo ng pinaghirapan ni Lucia. Ang pawis at pagod niya bilang panregalo sa pamilya ng babaeng papakasalan niya. Ginamit niya ang pera ni Lucia para bilhin ang sarili niyang bagong buhay. At ang pinakamasakit, ang pagpapanggap nilang may utang si Lucia ay hindi lang para pahirapan siya. Isa itong palabas. Isang malupit na dula para ipakita sa pamilya ni Katrina kung gaano sila kaapi at kung gaano kasama ang ex-girlfriend ni Marco. Isang paraan para lalo siyang magmukhang kaawa-awa at si Marco naman ay magmukhang biktima. Hayop sila. Wala sa sariling bulong ni Lucia, ang kanyang mga daliri ay nagiging kamao sa ibabaw ng mesa. Ang galit ay isang apoy na nagsimulang mag-alab sa loob niya, mas matindi kaysa dati. Napansin ni Mr. Reyes ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tumikhim ito bago magpatuloy. Ma'am Lucia, may isa pa kaming natuklasan. Isang bagay na mas malalim. Inilabas ni Mr. Reyes ang isa pang folder mula sa kanyang briefcase. Mas manipis ito. Binuksan niya ito at inilatag sa mesa ang isang lumang police report. Habang sinisiyasat namin ang pamilya Alcaraz, may lumabas na isang lumang kaso. Isang hit-and-run incident, 15 taon na ang nakalipas. Tiningnan ni Lucia ang report. Ang biktima, si Doña Isabela, ang sasakyang nakabangga. Isang itim na van na hindi na natagpuan. Ang kaso, isinara dahil sa kakulangan ng ebidensya. Anong kinalaman nito sa akin? Nagtatakang tanong ni Lucia. Ang insidenteng ito, ang dahilan kung bakit dinala si Doña Isabela sa ospital kung saan nagtatrabaho ang iyong ina. Paliwanag ni Mr. Reyes. Pero hindi ito simpleng aksidente. Ayon sa aming source, ito ay isang planadong pagtatangka sa kanyang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Lucia at ang nag-utos nito, nagpatuloy ang investigador, ang kanyang boses ay mas bumaba. Ang nooy pinakamalaking karibal ni Doña Isabela sa negosyo. Si Don Ricardo Alcaraz. Ang pangalan ay parang bombang sumabog sa isip ni Lucia. Ang ama ni Katrina? Ang siya nga, kumpirma ni Mr. Reyes. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isip ni Lucia. Ang biglaang pagpapakasal ni Marco. Ang koneksyon ng pamilya Alcaraz. Ang galit nila kay Doña Isabela. Hindi lang ito simpleng paghihiganti para sa isang nasirang puso. Ang laban na ito ay mas malaki, mas matagal na. At ngayon, nasa gitna siya nito. Napasandal si Lucia sa kanyang upuan, ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang mapanganib na kalinawan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Ma'am Lucia, boses ni Mr. Reyes, katatapos lang nitong umalis. May karagdagan akong impormasyon. Hindi lang pera mo ang ginamit niya. Anong ibig mong sabihin? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng investigador sa kabilang linya. Ang investment na ginawa ni Marco sa kumpanya ng mga Alcaraz, hindi lang ito basta investment. Isa itong buy-in.
Isang paraan para maging parte ng isang mas malaking plano. May kinalaman din ito sa insidente maraming taon na ang nakalipas. Isang insidente na may kinalaman kay Doña Isabela. Napahigpit ang hawak ni Lucia sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang kasal ni Marco ay hindi lang para sa pera. Isa itong alyansa. Isang pagsasanib puwersa ng mga kaaway ng kanyang tagapagligtas. At siya, si Lucia, ang ginamit nilang unang sakripisyo. Ang tupa na inihain sa altar ng kanilang kasakiman. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala ninyo, tapos na ang laro. Nagkakamali kayo. Nagsisimula pa lang ako. Sigurado ka na ba talaga rito, Lucia? Nakatayo si Doña Isabela sa likuran ni Lucia. Pareho silang nakatingin sa malaking monitor sa loob ng command center. Isang high-tech na silid sa mansyon na puno ng mga computer at data analysts. Ang nasa screen ay ang real-time na takbo ng stock market. Opo, Mama Isabela, sagot ni Lucia. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Ang pagtawag niya ng mama ay naging natural na sa kanya sa mga nakalipas na linggo. Isang salitang nagbibigay ng init sa malamig na karangyaan ng kanyang bagong buhay. Malaking pera ang nakataya rito. Ang isang maling galaw ay maaaring ikabagsak ng lahat ng ating pinaghirapan. Paalala ni Isabela. Tumingin si Lucia sa kanyang ina-inahan. Mas malaki po ang mawawala sa kanila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Lucia. Hindi apoy ng galit na nakakabulag, kundi apoy ng determinasyon na nagbibigay linaw. Tumango ito. Kung gayon, ibigay mo ang senyales. Huminga ng malalim si Lucia at tumingin sa head analyst. Gawin niyo na, Yino. Sa isang iglap, ang mga daliri ng mga analyst ay nagsimulang mag-type ng mabilis sa kanilang mga keyboard. Ang mga numero sa screen ay nagsimulang magbago. Ang kulay berde ay unti-unting napapalitan ng pula. Ang kanilang plano ay simple, ngunit mapanganib. Gamit ang impormasyong nakuha nila, natuklasan ni Lucia na ang Alcaraz Corporation, kasama ang maliit na kumpanya ni Marco, ay sasabak sa isang malaking bidding para sa isang government infrastructure project. Ito ang magiging pinakamalaking proyekto nila, ang magpapatibay sa kanilang alyansa. Ang lahat ng kanilang yaman at impluwensya ay nakataya rito. Ngunit may isang sikreto si Lucia. Alam niya, sa tulong ng mga koneksyon ni Isabela, na may isang maliit at hindi kilalang kumpanya na may mas magandang teknolohiya at mas mababang presyo. Sa loob ng ilang linggo, palihim na binili ng kumpanya ni Isabela ang karamihan sa shares ng maliit na kumpanyang ito. At ngayon, sa mismong araw ng bidding, inilabas nila ang lahat ng kanilang alas. Sa kabilang panig ng syudad, sa isang marangyang conference room, nakaupo si Marco sa tabi ng kanyang biyenan, si Don Ricardo Alcaraz. Pawis na pawis ang kanyang palad. Ito na ang pinakamahalagang araw ng kanyang karera. Relax, Marco, sabi ni Don Ricardo. Tinatapik siya sa balikat. Sigurado na to sa atin. Walang sino man ang makakatalo sa alok natin. Ngumiti si Marco. Ngunit may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Nagsimula na ang bidding. Ipinakita ng Alcaraz Corporation ang kanilang presentasyon. Maganda. Kahanga-hanga. Ang lahat sa silid ay tila kumbinsido na hanggang sa tinawag ang pangalan ng susunod na bidder, Innovatech Solutions. Isang kumpanyang hindi man lang nila pinag-aralan, isang langaw na hindi nila pinansin. Ngunit nang magsimula ang presentasyon ng Innovatech, ang kumpiyansa sa mukha ni Don Ricardo ay unti-unting naglaho. Ang teknolohiyang ipinapakita nila ay mas moderno, ang kanilang timeline ay mas mabilis, at ang kanilang presyo mas mababa ng halos 20%. Nang matapos ang bidding, ang resulta ay malinaw. Natalo sila.
Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Don Ricardo, pauwi ay mas mabigat pa sa traffic sa EDSA. Paano, paano nangyari yon? Sigaw ni Don Ricardo, hinahampas ang manibela. Saan nanggaling ang kumpanyang yon? Nakatungo lang si Marco. Nararamdaman niya ang matatalim na tingin ng kanyang biyenan. Hindi, hindi ko po alam, sir. Sinigurado po namin na wala kang kwenta. Sigaw ni Don Ricardo. Ang laki ng perang ipinasok natin dito. Ang laki ng nawala sa atin. At ikaw, ang proyekto mong ito ang dapat magpapatunay ng iyong halaga sa pamilyang ito. Pero ano, pinalpak mo. Ang mga salitang yon ay parang mga suntok sa sikmura ni Marco. Ang lahat ng kanyang pangarap ay unti-unting gumuho. Nang gabing iyon, sinubukan ni Doña Esmeralda na tawagan si Lucia. Gusto niyang makipag-usap, gusto niyang manumbat, ngunit hindi na niya ito makontak. Ang numero ay laging abala. Samantala, sa mansyon ni Isabela, nagbubuhos ng mamahaling alak si Lucia sa 2 kupita. Inabot niya ang isa kay Isabela. Para sa unang tagumpay, sabi ni Lucia. Cheers! Sagot ni Isabela. Itinaas ang kanyang kupita. Ang lasa ng alak ay matamis sa panlasa ni Lucia. Ang lasa ng hustisya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang kapangyarihang magpasya, ang kapangyarihang lumaban, at nagustuhan niya ang pakiramdam na yon. Kinabukasan, habang palabas si Lucia mula sa gusali, hinarang siya sa parking lot. Si Marco. Ang itsura nito ay malayong-malayo sa Marco na nakita niya sa party. Ang dati maayos nitong buhok ay magulo. Ang mamahalin nitong suit ay lukot. At ang mga mata nito ay puno ng desperasyon. Lucia, mag-usap tayo. Pakiusap niya. Nagpatuloy lang sa paglakad si Lucia patungo sa kanyang sasakyan. Wala na tayong dapat pag-usapan. May kinalaman ka ba rito? Tanong ni Marco. Sumusunod sa kanya. Sa nangyari sa bidding, sabihin mo sa akin, Lucia, ikaw ba ang may gawa nito? Huminto si Lucia at dahan-dahang lumingon. Tinitigan niya si Marco mula ulo hanggang paa na para bang isa itong nakakadiring insekto. Kung ako man, ano ngayon? Malamig niyang tanong. Bakit mo to ginagawa? Nanginginig ang boses ni Marco. Ganti ba to? Dahil ba iniwan kita? Hindi sumagot si Lucia. Lucia, patawarin mo na ako, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nagiging isang pakiusap. Lumapit siya, sinubukang hawakan ang braso ni Lucia, ngunit mabilis itong umiwas. Nagkamali ako. Aminado ako, pero mahal pa rin kita. Ang huling mga salita ay nagdulot ng isang reaksyon kay Lucia. Isang tawa, isang malamig, walang emosyon, at mapanuyang tawa. Mahal, ulit niya, na para bang yun ang pinakakatawa-tawang salita na narinig niya sa buong buhay niya. Marco, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Hindi mo alam kung ano ang pagmamahal. Ang tanging mahal mo lang ay ang sarili mo. Tumalikod na si Lucia at binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Bago siya pumasok, lumingon siyang muli. At tungkol sa pagpapatawad, sabi niya, ang kanyang mga mata ay walang kabuhay-buhay. Pinapatawad na kita, pero hinding-hindi ko makakalimutan. At sisiguraduhin kong hinding-hindi mo rin makakalimutan ang lahat ng ginawa mo sa akin. Pumasok siya sa sasakyan at isinara ang pinto. Iniwan si Marco na nakatayo roon, tulala, talunan, at nagsisimula ng matanto na ang babaeng sinaktan niya ay hindi na ang babaeng kaya niyang kontrolin. Siya na ngayon ang hinahabol ng multo ng kanyang mga kasalanan. Ang conference room ng Alcaraz Corporation ay puno ng tensyon. Ang mga board members at mahahalagang shareholders ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang lamesa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sa harap, si Don Ricardo Alcaraz ang nagsasalita. Ipinipresenta ang kanilang recovery plan.
matapos ang pagkabigo sa bidding. Nakatayo sa gilid si Marco, sinusubukang magmukhang kumpiyansa, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang mga dokumento ay hindi maitatago. Sa isang upuan sa likuran, naroon si Doña Esmeralda, nakataas ang noo na para bang ang presensya niya ay sapat na para burahin ang anumang problema. Kaya't sinisigurado ko sa inyo, pagtatapos ni Don Ricardo, na ang insidenteng iyon ay isang maliit na balakid lamang. Ang alyansa ng pamilya Alcaraz at ng aking manugang na si Marco ay mananatiling matatag at biglang bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok sina Doña Isabela at Lucia. Tahimik, walang imik. Ang kanilang presensya ay sapat na para magdala ng isang kakaibang lamig sa loob ng silid. Doña Isabela, gulat na sabi ni Don Ricardo, hindi ka namin inaasahan. Ano ang ginagawa ninyo rito? May-ari ako ng 10% ng kumpanyang ito, Ricardo. Kalmadong sagot ni Isabela, na para bang nagpapaalala sa isang batang nakalimot ng kanyang leksyon. Karapatan kong malaman kung saan napupunta ang pera ko. Umupo sila sa mga bakanting silya. Tumingin si Lucia sa paligid. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Marco, ang galit sa mga mata ni Doña Esmeralda, at ang pagtataka sa mukha ng lahat. Nagpatuloy ang pagpupulong, ngunit balisa na ang lahat. Nang matapos ang presentasyon ni Don Ricardo, at bago pa man may makapagsalita, tumayo si Lucia. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Excuse me," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. "Kung maaari, may nais lang akong ibahagi." "At sino ka naman?" May pagmamataas na tanong ni Don Ricardo. Tumingin si Lucia sa kanya, walang bahid ang takot. "Ang pangalan ko po ay Lucia, at isa po akong dating investor sa kumpanyang ito." Isang mahinang tawa ang narinig mula kay Doña Esmeralda. "Investor? Baka ang ibig mong sabihin, may utang?" Hindi pinansin ni Lucia ang matanda. Naglakad siya papunta sa harap, malapit sa projector. Isinaksak niya ang isang maliit na USB sa laptop. "Ang investment na tinutukoy ko ay hindi dumaan sa tamang proseso," pagpapatuloy ni Lucia. Sa isang click, lumabas sa malaking screen ang isang kopya ng kanyang bank statement. "Ito po ang aking sahod at ipon sa loob ng 3 taon. Sunod-sunod na mga larawan ang lumabas, mga screenshot ng mga bank transfer. At ito naman," sabi ni Lucia. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumigas. "Ang mga perang paulit-ulit na kinuha mula sa account ko ni Ginoong Marco, sabay turo kay Marco na ayon sa kanya ay pambayad utang daw sa kanyang ina." Nagsimula ang bulungan sa loob ng silid, namutla ang mukha ni Marco. "Pero ang pinagtataka ko," dagdag ni Lucia, "ay kung bakit ang perang pambayad utang ay diretsong napunta sa investment portfolio ng Alcaraz Corporation." Isa pang click, isang diagram na nagpapakita ng daloy ng pera mula sa account ni Lucia papunta kay Marco at diresto sa kumpanya ni Don Ricardo. Malinaw, hindi maikakaila. "Kasinungalingan!" sigaw ni Doña Esmeralda, biglang tumayo. "Gawa-gawa niya lang lahat yan. Isa siyang desperada." "Talaga ba?" tanong ni Lucia. Isa pang click. Lumabas ang mga text messages sa screen. Mga mensahe mula kay Marco, humihingi ng pera. Mga mensahe mula kay Doña Esmeralda, nanunumbat tungkol sa pekeng utang. Sa sandaling iyon, alam na ng lahat. Ang gulat sa mukha ng mga board members ay napalitan ng galit at pandidiri. Si Don Ricardo ay napatingin kay Marco na para bang gusto niya itong sakalin, ngunit hindi pa tapos si Lucia. "Ang tanong," sabi niya, habang nakatingin ng diretso kay Don Ricardo, "ay bakit kailangang dumaan sa ganitong panloloko para lang makapag-invest sa kumpanya ninyo? Ganoon na ba kayo kadesperado para sa pera ng isang hamak na katulad ko noon?" Sa pagkakataong yon, si Doña Isabela na ang tumayo. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat ng bulungan.
Sasagutin ko ang tanong na yan, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng awtoridad. Dahil ang perang iyan ay hindi isang simpleng investment, isa yang alay, isang simbolo ng pagsasanib puwersa ng dalawang pamilyang pareho. Ang hangarin, ang pabagsakin ako. Tumingin si Isabela kay Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay parang yelo. 15 taon na ang nakalipas, Ricardo. Baka nakalimutan mo na. Isang aksidente sa daan, isang itim na van, isang pagtatangkang patahimikin ako habang buhay para makuha mo ang kontratang pareho nating hinahabol. Ang kulay sa mukha ni Don Ricardo ay biglang nawala. Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala? Ulit ni Isabela. Kung gayon, bakit ang driver ng van na yon, na biglang nawala matapos ang insidente, ay natagpuan naming nagtatrabaho ngayon bilang personal na bodyguard ng pamilya mo? Gumuho ang mundo ni Don Ricardo. Kaya pala, sigaw ni Isabela, ang kasal na ito, ang alyansang ito, ay para pag-isahin ang lakas ng mga kaaway ko. Ginamit ninyo ang kahinaan ng isang sakim na lalaki, sabay tingin kay Marco, at ang kasamaan ng isang desperadang babae, sabay tingin kay Doña Esmeralda, para makalapit sa akin. At sinimulan ninyo ang lahat sa pamamagitan ng pagyurak sa dignidad ng isang inosenteng tao. Hindi totoo yan, sigaw ni Don Ricardo. Sinungaling, sigaw ni Doña Esmeralda. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ang narinig ng lahat. Blag. Ang mga pinto ng conference room ay bumukas ng malakas. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, armado at handa. Ricardo Alcaraz, sabi ng hepe ng pulisya, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder base sa mga bagong ebidensya. At Esmeralda Mondragon, sabi ng isa pang pulis, inaaresto ka namin para sa kasong estafa at fraud. Napasigaw si Doña Esmeralda habang pinoposasan. Si Don Ricardo ay hindi na makapagsalita. Si Marco naman, nakatayo lang sa gitna ng lahat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatingin siya kay Lucia, ang babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng kanyang sinira, at ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahan, nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang ambisyon, lahat ng kanyang pangarap ay naging abo sa isang iglap lang. Wala na. Tapos na ang lahat. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang pag-aresto kay Don Ricardo Alcaraz at Doña Esmeralda Mondragon ay laman ng bawat dyaryo at programa sa telebisyon. Ang Alcaraz Corporation, na nawalan ng pinuno at nabahiran ng malaking iskandalo, ay bumagsak sa stock market. Sa loob lamang ng ilang araw, ang imperyong pinaghirapang itayo sa loob ng maraming dekada ay gumuho at naging abo. Si Marco ay hindi kinasuhan, ngunit ang kanyang parusa ay dumating sa ibang paraan. Ang unang dagok ay ang pag-alis ni Katrina. Walang salita, walang paalam. Isang araw, pag-uwi niya sa mansyon na dati nilang tinatawag na tahanan, nadatnan na lang niya ang mga aparador na walang laman at isang annulment paper na nakapatong sa kama. Iniwan siya nito, tulad ng ginawa niya kay Lucia. Ang pagkakaiba lang, wala siyang naramdamang sakit. Ang naramdaman niya lang ay ang lamig ng pagkatalo. Ang pangalawang dagok ay ang pagkawala ng lahat ng kanyang yaman. Dahil sa pagbagsak ng kumpanya, ang lahat ng kanyang shares ay nawalan ng halaga. Ang kanyang bank account ay na-freeze. Ang mga sasakyan ay binawi, at ang mansyon na nakapangalan sa pamilya Alcaraz ay kinumpiska. Sa isang iglap, bumalik si Marco sa dati. Hindi, mas masahol pa sa dati. Dahil ngayon, dala-dala niya hindi lang ang kahirapan, kundi ang bigat ng kahihiyan. Walang tumanggap sa kanya sa trabaho. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng kasinungalingan at kataksilan. Ang mga dating kaibigan ay naglaho. Wala nang natira sa kanya.
Isang gabi, matapos ang isang buong araw ng paghahanap ng kahit anong mapagkakakitaan, napadpad si Marco sa isang pamilyar na kalye. Doon, nakita niya ang isang maliit at lumang apartment building. Ang pintura ay natutuklap na at ang ilang bintana ay may mga lamat. Ito ang dating apartment na tinirhan nila ni Lucia. May bakanteng kwarto. Sa halagang kaya na lang ng natitira niyang pera, kinuha niya ito. Ang kwarto ay masikip at maalinsangan. Ang amoy ay pinaghalong alikabok at lumang kahoy. Paghiga niya sa manipis na kutsyon sa sahig, bigla siyang napaluha. Ngayon, nauunawaan na niya. Ang bawat gabi na umuuwi si Lucia na pagod mula sa 3 trabaho. Ang bawat pagtitipid na ginawa nito para lang may makain sila. Ang bawat pangarap na binuo nito para sa kanilang dalawa sa loob ng 4 na sulok ng kwartong iyon. Nakatulugan niya ang pag-iyak. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa lansangan, may isang malaking billboard na kumuha ng kanyang atensyon. Isang anunsyo para sa isang bagong business magazine. At ang nasa cover, nakangiti at puno ng kumpiyansa, ay si Lucia. Lucia Serrano, the new face of compassionate leadership. Napatitig siya roon. Ang babae sa billboard ay parang isang diyosa. Hindi maabot, makapangyarihan. Malayong malayo sa Lucia na minsan niyang niyurakan. Sa loob ng ilang linggo, ang buhay ni Marco ay naging isang walang katapusang pagdurusa. Nagtrabaho siya bilang construction worker, bilang tagahugas ng pinggan, bilang kahit ano. Ang dating malalambot niyang kamay ay nagkaroon ng kalyo. Ang kanyang katawan ay laging pagod, at ang kanyang kaluluwa ay laging gutom, gutom sa kapatawaran. Isang hapon, hindi na niya natiis. Kailangan niyang makita si Lucia. Kailangan niyang humingi ng tawad. Pinuntahan niya ang gusali ni Doña Isabella. Naghintay siya sa labas ng ilang oras na parang isang pulubi. Nang sa wakas ay lumabas si Lucia, kasama ang kanyang mga bodyguard, mabilis siyang lumapit. Lucia! Napahinto si Lucia. Nagulat siya nang makita si Marco. Ang dati makisig at aroganteng lalaki ay isa na ngayong anino ng kanyang dating sarili. Payat, marumi, at ang mga mata ay lubog sa kalungkutan. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Lucia. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Gusto ko lang humingi ng tawad," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Sa lahat ng ginawa ko, sa sakit na idinulot ko, patawarin mo ako, Lucia. Pakiusap." Tinitigan ni Lucia si Marco. Matagal. Hinahanap niya sa kanyang puso ang galit, ang puot. Pero wala na. Ang naroon na lang ay isang malawak na kapatagan ng kapayapaan at awa. "Marco," mahinahon niyang sabi, "matagal na kitang pinatawad." Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Marco. "Talaga?" "Oo," sagot ni Lucia. "Pinatawad na kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya na ako sa sakit ng nakaraan." Huminga siya ng malalim. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang mga ginawa mo ay may katumbas na kabayaran. At iyan ang kabayarang binabayaran mo ngayon. Hindi ako ang nagparusa sa'yo, Marco. Ang sarili mong mga desisyon ang gumawa niyan. Tumango si Marco. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Alam ko, at tanggap ko na." "Mabuti kung ganoon," sabi ni Lucia. "Sana ay matuto ka mula sa iyong mga pagkakamali. Sana ay mahanap mo ang daan pabalik sa pagiging isang mabuting tao. Hangad ko pa rin ang iyong ikabubuti." Tumalikod na si Lucia at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang sasakyan. "Lucia, sandali!" habol ni Marco. Lumingon siyang muli. "Masaya ka na ba?" tanong ni Marco, isang tanong na puno ng pagsisisi. Tumingin si Lucia sa malayo, sa papalubog na araw. Isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oo, Marco," sagot niya. "Masaya na ako."
Pumasok na siya sa kanyang sasakyan. Habang papalayo ito, naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kalsada. Pinapanood ang pag-alis ng babaeng naging mundo niya, ang babaeng sinayang niya, at ang babaeng naging representasyon ng lahat ng bagay na hindi na niya kailanman maibabalik. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkatalo, naramdaman niya ang isang kakatuwang kapayapaan. Ito na siguro ang simula. Ang simula ng pagtanggap sa mga abo ng kanyang kahapon. Ang tagumpay laban sa mga Alcaraz at Mondragon ay hindi nagdulot kay Lucia ng pangmatagalang kasiyahan. Oo, may pakiramdam ng hustisya. Isang pakiramdam na naibalik ang kanyang dignidad. Ngunit nang humupa ang lahat, napagtanto niya na ang paghihiganti ay isang basyong gantimpala. Ang tunay na pagbangon ay hindi nasusukat sa pagbagsak ng iyong mga kaaway, kundi sa kung paano mo itinatayo ang iyong sarili mula sa mga guho. Sa tulong at gabay ni Mama Isabela, ibinuhos ni Lucia ang kanyang enerhiya sa isang bagay na mas makabuluhan. Ginamit niya ang kanyang bagong kapangyarihan at impluwensya hindi para manakit, kundi para magpagaling. Isang maaraw na umaga, sa isang magandang hardin, daan-daang tao ang nagtipon para sa isang espesyal na okasyon. Nakatayo si Lucia sa isang entablado, sa harap ng isang malaking banner na may nakasulat na The Althea Foundation, Pag-asa at Pagbangon para sa Kababaihan. Ang aking ina, si Althea, ay isang nurse. Panimula ni Lucia sa kanyang talumpati, ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng damdamin. Ang buong buhay niya ay inilalaan niya sa pag-aalaga ng sugat ng iba. Hindi lang mga sugat na pisikal, kundi pati na rin ang mga sugat na hindi nakikita ng mata, ang sugat ng takot, ng kalungkutan, at ng kawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa mga mukha ng mga taong nasa audience, mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso, mga inang mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak, mga dalagang nawala ng direksyon sa buhay. Ang pundasyong ito, pagpapatuloy niya, ay ang aking paraan upang ipagpatuloy ang kanyang pamana. Ito ay para sa bawat babaeng nakaramdam na siya'y nag-iisa. Para sa bawat babaeng sinubok ng tadhana. Para sa bawat babaeng minsan nang nadapa, ngunit handa nang bumangon muli. Ang Althea Foundation ay hindi lang isang gusali o isang pangalan. Ito ay isang pangako. Isang pangako na hindi kayo nag-iisa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ngunit ang pinakamahalaga para kay Lucia ay ang nangiti sa labi ni Mama Isabela na nakaupo sa unahan. Ang mga mata nito ay nagniningning sa pagmamalaki. Sila ay hindi na lang mag-ina dahil sa isang utang na loob. Sila ay isang tunay na pamilya, pinagbuklod ng pagmamahal at respeto. Isang araw, dinalaw nila ang puntod ng kanyang ina. Naglagay sila ng mga puting bulaklak sa ibabaw nito. Siguradong proud na proud sa'yo si Nanay Lucia, sabi ni Mama Isabela, hinahawakan ang kanyang balikat. Sana nga po, sagot ni Lucia. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Habang pauwi, may isang tawag na natanggap si Lucia. Isa ito sa mga social worker ng foundation. May isang dalaga raw na nangangailangan ng tulong, isang biktima ng panloloko na halos kapareho ng kanyang pinagdaanan. Walang pag-aalinlangan, nagpunta si Lucia sa shelter ng foundation. Doon, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa isang sulok, umiiyak. Ang mga balikat ay nanginginig. Ang itsura nito ay salamin ng kanyang sarili. Ilang buwan na ang nakalipas. Umupo si Lucia sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Inabutan lang niya ito ng isang malinis na panyo. Napatingin sa kanya ang dalaga. Sino po kayo? Ngumiti si Lucia. Ako si Lucia at nandito ako para sabihin sa'yo na ang lahat ay magiging maayos din. Sa mga sumunod na linggo, personal na ginabayan ni Lucia ang dalaga. Tinulungan niya itong makahanap ng trabaho, ng bagong tirahan, at higit sa lahat, tinulungan niya itong muling buuin ang tiwala sa sarili. Sa pagtulong niya sa iba,
Unti-unti ring naghihilom ang mga natitirang sugat sa kanyang puso. Dahil sa mga proyekto ng foundation, nakilala ni Lucia ang maraming tao. Isa na rito si Architect David. Siya ang volunteer architect na nagdisenyo ng bagong training center na ipinapatayo nila. Si David ay simple, mabait, at may mga matang nakangiti. Ang kanyang paghanga kay Lucia ay hindi dahil sa yaman o kapangyarihan nito, kundi dahil sa kanyang puso. Isang hapon, matapos ang isang mahabang meeting sa construction site, niyaya siya ni David. "Lucia," sabi nito, medyo nahihiya. "Alam kong abala ka palagi, pero baka gusto mong magkape?" Hindi bilang CEO ng foundation at hindi rin bilang architect. Bilang magkaibigan lang. Napatingin si Lucia kay David. Sa kanyang ngiti, walang pagkukunwari. Sa kanyang mga mata, walang hidden agenda. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Lucia ang isang pamilyar ngunit bagong kaba sa kanyang dibdib. Isang kilig na akala niya ay hinding-hindi na niya muling mararamdaman. Isang tunay at masayang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata, pinapawi ang huling anino ng kalungkutan. "Sige ba?" sagot niya. "Gusto ko yan." Makalipas ang 2 taon, ang pangalang Lucia Serrano ay hindi na lang iniuugnay sa isang malaking iskandalo o sa isang makapangyarihang bilyonarya. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo na ng pagbangon, integridad at pag-asa. Bilang CEO ng imperyo ni Isabela at tagapangulo ng Althea Foundation, pinatunayan niya na ang tagumpay sa negosyo at ang pagkakaroon ng puso para sa kapwa ay maaaring magsabay. Ang buhay niya ay naging isang payapang agos ng makabuluhang gawain at tahimik na kaligayahan. Isang Sabado ng hapon, malayo sa mga board meeting at charity events, naglalakad si Lucia sa isang parke. Hawak ang kamay ni David. Walang bodyguard, walang mamahaling bestida. Nakasuot lang siya ng simpleng maong at puting t-shirt. Sa wakas, natutunan na niyang maging si Lucia lang. "Iniisip ko," sabi ni David habang bumibili sila ng sorbetes mula sa isang naglalako, "kung saan kaya nating ilalagay yung bagong library para sa mga bata sa susunod nating community center." Ngumiti si Lucia. Ang mahalaga, malapit sa bintana para maliwanag. "Tama," sabi ni David. Sabay abot sa kanya ng isang apa ng sorbetes. "Katulad mo, para kang liwanag." Tumawa si Lucia, isang tawang malaya at walang bigat. Sa piling ni David, hindi siya si CEO Lucia o ang tagapagmanang si Lucia. Siya lang si Lucia, isang babaeng minamahal dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa kung anong meron siya. Ito ang pag-ibig na pinangarap niya, isang pag-ibig na hindi nanghihingi, kundi nagbibigay. Habang naglalakad sila, sa di kalayuan, sa isang bangko sa gilid ng kalsada, may isang babaeng nakatingin sa kanila. Matanda na ito, ang dating eleganteng postura ay kurbado na dahil sa bigat ng panahon at pagsisisi. Ang kanyang damit ay simple at ang kanyang mga mata ay malungkot. Si Doña Esmeralda. Matapos makalaya sa kulungan, namuhay siyang mag-isa at maralita. Si Marco, na nagsisikap pa ring itayo ang sarili sa probinsya, ay paminsan-minsan na lang niyang nakakausap. Nakita niya ang saya sa mukha ni Lucia. Nakita niya ang tunay na pagmamahal sa mga mata ng lalaking kasama nito. Isang malalim na kirot ang tumusok sa kanyang puso, ang kirot ng sana. Sana pala ay inalagaan niya ang babaeng ito, na ang tanging hangad lang naman ay mahalin ang kanyang anak. Yumuko si Doña Esmeralda at tahimik na naglakad palayo. Isang anino na nilamon ng sarili itong mga pagkakamali. Nang gabing iyon sa mansyon, naabutan ni Lucia si Mama Isabela na nagbabasa sa balkonahe. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likuran. "Ma," mahinahon niyang sabi. "O anak,
Sagot ni Isabela. Ipinatong ang kanyang kamay sa mga braso ni Lucia. Kamusta ang araw mo? Masaya po, sagot ni Lucia. Masayang masaya. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga munting bagay habang nakatanaw sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang kanilang samahan ay naging isang matibay na pundasyon. Sa isa't isa, natagpuan nila ang pamilyang matagal nang nawala sa kanila. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, umakyat si Lucia sa rooftop ng kanilang gusali. Ito ang paborito niyang lugar. Mula dito, tanaw niya ang buong syudad na unti-unting nagigising. Sumunod sa kanya si Isabela. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Tahimik silang tumayo sa tabi ng isa't isa. Pinapanood ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan sa silangan. Ang kulay kahel, rosas at ginto ay unti-unting humahawi sa kadiliman ng gabi. Isang bagong araw, isang bagong simula. Huminga ng malalim si Lucia, nilalasap ang malamig na hangin ng umaga. Napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Nagpapasalamat siya sa sakit dahil ito ang nagpatatag sa kanya. Nagpapasalamat siya sa mga luha dahil ito ang naglinaw sa kanyang paningin. At nagpapasalamat siya sa pag-ibig dahil ito ang naghilom sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang sinabi niya noon kay Marco, na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagwasak sa iyong kaaway. Napangiti siya. Ngayon, alam na niya ang tunay na kahulugan nito. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang pagbuo ng isang napakagandang buhay mula sa mga abo ng iyong kahapon. Ang piliing maging masaya, ang piliing magmahal, at ang piliing maging ang liwanag sa kabila ng lahat ng dilim na iyong pinagdaanan. Habang ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha, ipinikit ni Lucia ang kanyang mga mata. Payapa, buo, malaya. Ito ang kanyang bukang liwayway,